We will praise you, Lord Jesus. We will serve you, Panginoon. With all our hearts, with all our souls. We will walk with you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Naway ang aming papuri ay makarating sa trono ng inyong kaharian, Lord. So your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart was full, and I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Please, Lord, your will above all else, Panginoon. Marami ng lahat ng nangyayari sa amin, Lord. Hindi nakapagkala. Ngunit, susundin namin, Lord, ang iyong pangalan. Your purpose remains, the art of losing yourself and bringing you praise, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul, God give you control. Consume me from the inside out. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all pain. You cry out my heart, this will bring new praise from the inside out. You're my soul, inside out, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith.
ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa sobrang daming answered prayers na tinutugon ng Panginoon sa buhay natin. Ano pa bang mababalik ko sa Panginoon? Sa sobrang katapatan niya sa atin, maiisip natin. Ano pa ang nararapat kong ibalik sa Panginoon? Sa kabutihan niya sa akin. Lord, what more can I offer to you? That is worthy of all the goodness that you have done in my life. Sapat ba ang lahat ng pagsunod ko, Panginoon, sa inyong mga Diyos? Sapat ba ang pag-awit niyo? Pagsaya ko sa inyo, Panginoon? Sapat ba na kausapin lang kita? Sa tuwing naisip ko pagbanyan sa akin, Panginoon. Oh yes, Lord Jesus. Marahil naisip natin kulang ang mga bagay na. Kulang nga ang mga bagay na. Pero sa harap ng Panginoon, tinitingnan niya ang puso mo. If you will offer the best that you want to offer them. Oh yes, pakinggan tayo. To your hands, I commit it with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am.
iyong pangalan, Lord. Upang dakilain ka, Panginoon. Upang bigyan ka ng pasasalamat, Panginoon. Upang bigyan ka ng parangal, Panginoon. Upang ilahot sa iyong paanan, Lord Jesus, ang lahat ng aming mga daing, Panginoon. Upang itaas ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari, Panginoon. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa aming pagbuhay, Panginoon. Sa aming pag-awit, Panginoon. Kami maglilingkod, Panginoon, dahil nakikita mo, Panginoon, hindi dapat ang Panginoon. Dahil nakikita mo ang mga mata namin ay lumuluhang, Panginoon. Kami maglilingkod, Panginoon. Kami lalakad, Panginoon. Kasi sinabi mo, Lord Jesus, tapos na. It is finished, Jesus. Napagtagumpay mo na lahat, Panginoon. Pinanghawakan namin ang pangako yan. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming tunay. Tunay na dahilan, Panginoon. Kung bakit tatapusin namin ang karerang sinimulan mo sa amin, Panginoon. You are the prize at the end of our race, Panginoon. Nararapat kang itaas. Nararapat kang dakilain. Nararapat kang pasalamatan, Panginoon. Nararapat kang awitan, Panginoon. Nararapat kang luwalhapin, Panginoon. Nararapat kang itaas ng iyong mga anak, Panginoon. Nararapat kang kilalanin ang lahat sa buong mundo, Panginoon. Huwag mong liwanag na magliliwanag sa amin. Salamat, Lord Jesus. You are our hope, Lord. You're the reason that we live, Panginoon. We will worship you, Lord Jesus. We will serve you with all our hearts and with all our souls. We will walk with you, Panginoon, Lord Jesus. We will worship you. We will worship you. Tayo ba'y manalangin? Panginoon, salamat po sa mga ito. Salamat po dahil meron kaming Panginoon, meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Meron kaming Diyos na ang pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Meron kaming Diyos na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa umaga nito. Salamat po sa inyong mga anak na nandito sa ating kalagitnaan. Samahan niyo po kami sa aming pananambahan. Kayo lang po ang kami itataas, lalaki-laki. Manalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paupo na po tayo. Gusto ko lang pong magbigay-pugay. Tama ba yun? Sa dalawa nating kasama na tutulak na ulit pa ibang bayan. Si Brother JR at si Tita Sara. At kasunod din po ako. Makako ko po sa aking sarili. Gusto ko pong batiin yung isa pa pong classmate sa dako po ng California. Si Lilibet. At sa dako po ng Afghanistan. Pangako ko sarili ko, hindi na po ako magbibiro, hindi na po ako magpapatawa, hindi na po ako magkukwento ng mahaba. Nang sa gayon ay mahimbing ang tulog nyo habang ako'y nagsasalita. Sorry. Napunan niyo po ba yung maawit? Isa po yung tinutumbok nun.
Ang tinutumbok noon ay paglilingkod po. Huwag nabitin yung aking slides. Naghang, no? Sige po. Hindi ko natatanong kung meron kayong Biblia, hindi ko kayo tatanungin kung meron kayong notebook. Palagay ko naman, meron kayong kaisipan. Di po ba? Kaunawaan. Para rin sa gayon ay makita po natin yung ano ba yung paglilingkod sa iglesia. Kanina, nabanggit nga ni Joshua, ano bang maaari pa nating ibigay sa ating Diyos? Ibinigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Ibinigay na sa atin ang pangako. Lahat po kasi ng ginagawa natin ngayon is parang bunga nung ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Ngunit, mahalaga po yung sinabi ni Pablo. Kung kilala niyo po si Pablo, ay hindi po siya kapatid ni Pedro. Tama po, ano? Sila po ay parehong apostol. Pareho po silang Hudyo. Sinulat po ni Pablo ang aklat para po sa mga Romano, sa Romans. Titingnan po natin sa Romans 12. Kung meron po kayong dalang kasulatan, ay talakayin ko po yung Romans 12, talatang 4 hanggang 8. Maiksi lang po ito. Ngunit kapag tinunghayan niyo po yung naunang talata ron, ay mahalaga pong tingnan natin yung konteksto niya. Kasi ang pinaka-konteksto po ng Book of Romans ay yung salvation by grace, no? Na wala pong maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling kalakasan, sa kanyang sariling gawa. Ang kaligtasan na galing lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Yun po yung sinasabi nating grace. At sa Romans 12, nauna po doon yung 1 to 4, 1 to 3. Mahalaga po yung talatang 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So palagi ko pong inuungkat ito. Ito po yung pinaka-foundation ng ating pagkatao. So marami pa po, mahaba pa po itong talakayan, kaya meron po akong, ilang oras ako ngayon, Brother Val? 3. 2. 4. 4 daw. Sige. Napakahalaga pong unawain natin na ang laban ay sa ating kaisipan. Yan po yung pinaka-premise ni Pablo. Pero ngayon, tingnan po natin, yung kasunod doon, napakahalaga po nating unawain dahil ito po yung patungkol sa ating gawain bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin po, ina-address to ni Pablo sa Roman Church. Sila po ay mga believers na. Karamihan po sa kanila ay mga Hudyo. So, ang mga Hudyo ay hindi agad naniniwala sa ngayon, no? Kay Jesus. So, pag tinignan po natin, hanggang ngayon, sila po ay umaasa po na darating pa yung kanilang Messiah. Ngunit, dumating na po yon, dumating na po si Jesus at yun po ang ating tinatanggap. Dito, sinasabi ni Pablo ay mahalaga po nating tunghayan yung ating gagampanan sa ating iglesia. Una pong talatang 4, sabi po rito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. So ang iglesia po ay diverse.
meron pong pagkakaiba ang kanyang mga kasapi. Wala pala si doktora, no? So yung mga doktor po, alam po nila yung anatomy, di ba? So meron pong internal, meron pong external. So ano po ba mga external? Mata, external yon. Pero sa loob niyan, may mga ugat. Nakaduktong po sa loob. Ang ating pong... Yan na pala, Sister Rhea. Ang ating pong katawan ay inaluntulad ni Pablo sa iglesia. Ibig sabihin po, isa ang katawan, maraming bahagi. Unawain po natin yon. One body with many parts. Kung ikukumpara po natin sa tao, meron pong panlabas, meron pong panloob. Ngunit, ganun pa man, sabi rin po ni Pablo sa Efeso 4, iisa po ang layunin ng iglesia. Sabi niya, may isang katawan at isang espiritu. So alam po natin, yung spirit ng ating Diyos na nasa atin. May isang katawan, may isang iglesia. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Ang sinasabi po rito ni Pablo, tinawag tayo dun sa isang hope sa pamagitan ni Jesus. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama, Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So maaring tayo po ay iba-ibang kulay, iba-ibang kulay ng buhok. Halimbawa, sino po merong kulay asul na buhok? Wala. Kulay... Ako po ay kulay puti, no? Iba-ibang kulay ng mata, di ba? Ngayon, pwede ka nang bumili ng ano yun? Yung nilalagay sa mata. Para, ang tawag doon? Contact lens mo yun. Na may kulay, di ba? Iba-ibang pananaw. Iba-ibang kakayahan. Pero maliwanag po sinabi ni Pablo, isang ating Panginoon, isang ating pananampalataya, isang ating bautismo. So, iba't iba tayong uri, ngunit isa po ang ating tatahakin. Isa po ang ating gagawin. Isa po ang ating Diyos na ating susundin. Kaya sabi sa talatang 5, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Kung tayo po ay may iba't ibang kakayahan, iba't ibang tawag, niliwanag po ni Pablo yun. Kasi hindi naman siya maaaring magsabi lang, no, diverse kayo, o iba-iba kayo. Binigyan niya ito ng laman. Binigyan niya ito ng mga kataga na katotohanan na maaari nating isa-isip. Sabi niya sa talatang 6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So, yung una po yung sinabi ay gift of prophecy, no? Parang sinasabi, yan po yung sa lumang tipan, meron pong mga propeta sinasabi. Nung panahon po ni Pablo, may mga propeta pa rin na nagpapahayag ng salita. Sa ngayon po, yung isang interpretation po nito ay prophecy, ibig sabihin po yung nangangaral,
ini-explain niya po yung salita ng Panginoon. Kagaya po ng ginagawa ko, ginagawa ni Pastor Olan at ginagawa ni Pastor Dante. Pinapaliwanag po namin yung nasulat sa banal na kasulatan. Ang konsepto po ay, nung dumating si Jesus, naging complete na po ang lahat ng bagay. Siya po ay namatay sa krus, pumanik sa langit, at sa loob ng 300 taon mula nung siya ay namatay sa Kalbaryo at nag-resurrect, nasulat na po yung banal na kasulatan. So, kompleto na po yun. Ibig sabihin po, ito po yung ating magiging giya sa ating buhay. Nung sinasabi ito ni Pablo, hindi pa po ito nasusulat ng buo. So, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Santiago, lahat po ng apostol ay nangangaral na mayroong kapangyarihan ng banal na spirito na nasa kanilang mga katawan. Yung kapangyarihan pong yun ay tangible, no? Nararamdaman, naririnig. Sa ngayon po, ay maaring ito ay, sa pangkalahatan, ito po ay nawala na. Maaring ako po ay nandun sa side nung mga conservative at hindi sa side ng mga Pentecostal, no? Pero, ang sinasabi po kasi dito ni Pablo, yung paghahayag ng salita ay gift na binibigay ng Diyos para ituro yung gusto niyang ituro sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ang ating Biblia po ay kumpleto na. Ilan po ba ang aklat ng Biblia? 70? Joke lang. So, kumpleto na po yan. Nung panahon ni Pablo, minsan ang ginagamit niya yung mga sinulat ni Propeta Isaiah, ni Propeta Daniel, meron po silang sinasabing scroll, no? Sa kanilang sinagoga, nagtuturo sila ng salita ng Panginoon. Ngunit, sa kanilang pagtuturo, nagtuturo rin po sila nung ini-impart sa kanila ng banal na spirito. So sa ngayon, nung sinabi niya yan, dun sa kalipunan ng Roman Church, meron pong gift of prophecy. Ito po yung pag-interpret ng salita ng Panginoon. Kagaya ng ginagawa ko po ngayon. Sinasabi ko sa inyo, ito po yung sinasabi ni Pablo nang naaayon sa turo po sa kanya ng Diyos. So, ang sinasabi niya noon at sinasabi ko ngayon, mayroon pong isang katawan at maraming bahagi. Mayroon pong isang katawan at maraming kakayahan, iba't ibang gift. Inuna niya po yung prophecy. Pangalawa po, sa talatang 7, kung paglilingkod ay sa paglilingkod o ang magtuturo ay sa pagtuturo. Sa talatang yan, dalawa po yung sinabi niya. Paglilingkod, sa English po ay service. Pagtuturo, sa English po ay teaching. Sino po mga teacher dito? Teacher. Nagtuturo, di ba, teacher? Sorry na. Joke na naman. Paglilingkod. Pag sinabi po natin paglilingkod, maraming aspeto po yung paglilingkod. Marami pong maaaring gawin sa paglilingkod. Nakikita niyo po yung ating IT. Panahon po ni Pablo, wala pong IT. Meron lang wala nga sound system, di ba?
si Tatay Alan, anong ginagawa niya sa umaga? Pagkatapos natin, mga nanay, yung po't ibang uri ng paglilingkod. Pag sinabi po natin service, meron po itong action. Meron po itong kaakibat na dapat makitang gagawin natin. Pagtuturo. So, hiniwalay po ni Pablo yung prophetic teaching sa pagtuturo. So, yung pagtuturo, sa konteksto po ng iglesia, ay pagtuturo po ng salita ng Panginoon. So, medyo fine line yung kanilang kaibahan. Ang pagtuturo po ay pagtuturo ng banal na kasulatan. So, ang sinasabi niya, may mga gift for teaching. So, kanina tinanong ko yung mga nagtuturo. Alam niyo po ba yung pagiging teacher ay talagang gift, di ba, Sister Judith? Lalo na ang tinuturuan mo ay mga bata, matitigas ang ulo, pasaway. Ngunit higit dyan, dahil ang sinasabi po rito ni Pablo, ang kanyang kalipunan ay mga, hindi na po bata, mga mananampalataya na nakikinig. Kapag ka nagtuturo tayo ng tama at naaayon sa sinasabi po ng ating banal na kasulatan. Sa talatang 8, ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. So, 3 po yung 4 pa po yung sumusunod, no? Pangangaral. Ito po ay halos magkakapareho. Pangangaral po kasi is preaching or pwede po natin sabihing evangelism. No? Yun po yung konteksto ng sinasabi niya. Parang ang sinasabi ni Pablo ay ito rin ay isang kaloob sa iglesia. Ito ay isang gift sa mga nangangaral. Ngunit kapag tinignan po natin yung ating structure, maaaring ito po ay ginagawa ng lahat. Ang sinasabi po na sa turo ay kailangan tayong lahat ay marunong mag-share ng word. Kailangan tayo lahat ay marunong magbahagi ng salita. Yun po yung short definition ng pangangaral. Ang pangangaral po kasi, kapag ka dun sa totoong konteksto niya, yung pong preaching ay yung ginagawa po sa pulpito. Yung ginagawa po ni Pablo nung siya ay nagtuturo. So, medyo ano po yon, medyo magkalapit, no? Pagtuturo, pangangaral, sa kayong gift ng prophetic teaching. Ang sinasabi lang po ni Pablo, may mga tao, may mga mananampalataya na yung mga gift na to ay nagiging outstanding, nagiging primary yung kakayahan nilang gawin. Kasi yung susunod po ay pagbibigay, no? So, giving. Yung konteksto po nito, maaari po nating sabihin, giving of service, no? Pero yung konteksto po rito ay pagbibigay po ng pananalapi. Pagbibigay po ng oras, pagbibigay po ng talento. So, ang sinasabi ni Pablo ay ito rin ay kaloob. Ngunit tinuturo po natin na tayo ay magbigay ng ating pananalapi sa ating iglesia. Sabi nga niya sa mga taga-Korinto, kung ano yung nasa puso nyo, yun po yung inyong ibigay. So, kapag tinignan po natin yung gift na sinasabi ni Pablo sa iglesia ay varied, no? Iba-iba.
Parang sa katawan, hindi lahat po ay mata. Isipin nyo na lang kung ang buong katawan nyo ay puro mata. O ang katawan nyo ay puro ilong. So, iba't iba po yung ginawa ng Panginoon para paglingkuran ang kanyang iglesia. Kapag tinunghayan po natin ang aklat ng Korinto, andun naman yung iba pang aspeto po ng spiritual gifts naman. Andiyan yung tongues, andiyan yung prophecy, andiyan yung healing. Iba naman pong aspeto yon. So dito, pragmatic si Pablo. Practical. Tatakbo po ang iglesia, kailangan niya ng inyong paglilingkod. Kailangan niya ng inyong service. Kailangan niya ng inyong pagbibigay. Kailangan niya ng inyong pagtuturo. At sa huling dalawa, ay mahalaga po nating maunawaan. Yung isa doon ay yung leadership, pamumuno. Meron pong nagsabi na ang leader daw ay born, no? So, pinanganak daw po. Sino ba ang kilala niyo mga leaders? Si Maan, leader, di ba? Si asawa niya, si Marcy. Pero yun ay lokal, no? Tingnan natin, sino ba ang leader natin ngayon sa Senado? Si Escudero. Sino? Okay. Si Robin Hood. Meron pong isang nagturo na, ang sabi niya, lahat daw tayo ay leaders. Lahat daw tayo ay may capacity para mamuno. Tama po yun. Kasi po, lahat po tayo may kumpletong faculty. Ibig sabihin, meron tayo brain, di ba? Dito kasi sa sinabi ni Pablo, sa talatang 2, transform your mind. Yung mind natin, pinapatakbo ng ating brain, di ba? So, capable tayo niyan. Nakakapag-isip tayo. Pangalawa, nakakapag-salita tayo, di ba? Sino po rito pangalan ay Marites? Wala. Diba? Mahilig tayo magsalita, mahilig tayo magkwento. So, maaring, noong isang araw, nanonood ako, yung pong World War II documentary. Yung may pinapakita po si Hitler. Si Hitler po ay isang leader, no? Kumbaga, kung kilala niyo si Winston Churchill, siya po ay isang leader. Sa dako po ng Amerika, marami pong leaders doon. Hindi ko lang babanggitin. Sa dako po ng Pilipinas, marami rin. Yung mga sinauna, yan po sila Manuel Quezon, sila Manuel Rojas. Manuel nga ba yun? Yung medyo bata-bata po ay si Hubito Salonga. Pero matanda na rin yun, no? Yun yung mga leaders, yun yung mga nagpakita ng karakteristik na sila ay maaring mamuno. Sa iglesia, kinakailangan may mga mamumuno din. Ang leadership ay hindi po pinapanganak ang leaders. Ang leader po ay dinedevelop. Yan po ay nililinang. Yan po ay inaalagaan. Lalong-lalo na yung mga bata. Sino po yung mga bata rito? Ayun. Yan, tipong, asan si Clyde? Ayun, kumakaway. Si Nathan, si Enzo. Sino pa ba bata dito? Ayun, 2 doon sa likod. 3 pala ron. Batang isip. Ang leadership ay
dinedevelop. So sa konteksto po ni Pablo, yung gift ng pamumuno ay binibigay po ng ating Diyos sa bawat iglesia. So kung pupunta ka po sa corporate world, yung mga namumuno dyan, CEO, COO, ano pa ba? CTO, CIO, puro C, no? Puro, kasi nakalagay doon Chief. Chief Executive Officer. Chief Financial. Lahat po sila chief. Lahat po sila jefe. Lahat po sila leader. Sa iglesia, ganun din po. May mga tinatalaga ang ating Diyos na mamumuno. Kung ikaw ay 70 years old na, pwede ka pa rin maging leader kung gusto mong ma-develop. Wala pong diferensya sa edad. Kung ikaw ay 35, the more, meron kang ladder na aakyatan para maging isang leader. Ang sinasabi po rito ni Pablo ay, ito po ay gift, no? Ito po ay binigay. Kung ikaw ay may potential sa pamumuno at sinabi mo, ay, ayoko na sa PMC Marikina, lilipat na ako ng ibang iglesia. Hindi ka binigay sa PMC Marikina. May ibibigay siya rito na mga mamumuno. So, ang leadership po kasi ay tuloy-tuloy na ginagawa. Ibig sabihin po, meron pong pagpapalit, meron pong succession, meron pong development ng mga tao. So, kasi sinasabi lang ni Pablo, parang shinortcut na rin yan. So, sa iglesia, meron pong mga tinawag na leaders. So, mga senior, wag po kayong mag-alala, lahat po ay may capacity. Ayan, kagaya niyan. Ano yung IQ? 10 pala. 10 minutes to 2 hours, ano? So, ang sinasabi po ron ay, yun po ay binigay. Yung huli po dyan ay yung mercy. So, kahabagan. Medyo malawak po yung tinatawag na gift of mercy. Ang ating iglesia po ay as a church, tumutulong po tayo sa abot na ating mga kaya sa ating mga kasapi. Hindi pa lang tayo nagbibigay ng 3 kilos na bigas, no? Sister Jonah, wala pa tayo sa ganong antas, no? Ngunit pagka bumagyo, may baha, binubuksan po natin ang iglesia. Pag may nagkasakit, nagbibigay po. This is part ng mercy. Pero dito, ang sinasabi ni Pablo, individually, meron po mga taong mahabagin. Meron pong tao na maaaring nalalaman niya yung pangangailangan ng kanyang kapatid at yun ay kanyang ginagampanan. So, sa madalit sabi, yung gift na to ay maaari po nating ihalintulad sa term ng ministry work. Yung gagawin po natin sa ating iglesia lokal. Pangangaral, prophetic teaching, paglilingkod, pagbibigay, pamumuno, pagbibigay ng kahabagan. Kapag ka nagturo po si Pablo noon, ito po hindi niya kinukuha na isa-isa. Ito po ay isang kalipunan. Maaaring sa isang tao, lahat ng bagay na ito ay nandun. Maaaring sa isang tao, 4 o 3 nun. Ngunit ang mahalaga pong maunawaan natin sa isang iglesia, yung pong 7 yun ay dapat nandun. Ngayon, dito na po ako magwawakas.
Kasi meron na lang akong 30 minutes, no? Sinabi ni Pablo, ito yung mga gift na ipinagkaloob ko sa iglesia, sa bawat isa. Ngunit, mahalaga rin pumalaman natin yung sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 9. Babasahin ko na lang po ng mabilis. Ang sabi po rito, mula talatang 77 hanggang talatang 62. Sabi rito, habang naglalakad sila sa daan, ay may sabi sa kanya. Ito po yung, nung nandito pa siya sa lupa. Ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa iyong papawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Ito po ay, kung dun sa kontekstong sinabi niya yan, sinasabi niya po yan dun sa taong nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Parang gusto niyang sumama sa ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Sila po ay nangingibang bayan, naghahayag ng salita ng Diyos. Sila po ay biyahe ng biyahe. Sino mahilig sa inyo magbiyahe? Punta tayong Japan. Punta tayong Australia. Pero noon, punta lang sila ng malalapit na bayan. At ang sinabi niya, yung mga asong gubat daw may lungga. At ang ibon ay may pugad. Siya raw ay wala man lamang mahihiligan. Parang sinasabi niya, kapag ka sumunod ka kay Jesus, kapag ka ginawa mo yung sinabi ni Pablo sa Romans, dapat handa kang magsakripisyo. Dapat handa kang matulog ng iyong bubong ay mga bituin at buwan sa kalangitan. In short, no, yung sacrifice is not easy. Halimbawa, tayo'y mananalangin bago tayo magsimula. Kung maaari, dumating muna tayo ng siguro mga 9:15. Sakripisyo yun. O kaya, meron tayong gagawing gawain. Naglalaan tayo ng oras. Hindi. Manonood ako ng, palabas pa ba yun? Fantastic Four? Hindi na. Tapos na. Matagal na yun, no? Palabas pa. Sacrifice. Ano yung sinasacrifice natin? Oras, salapi, panahon. Talatang 79. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sinagot. Siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Dito po ang sinasabi naman ni Jesus ay bigyan siya ng top priority. Si Jesus ang number 1 sa ating buhay. Pangatlo, at sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mong mahawak na sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kapag kami pinagawa si Jesus, dapat sumunod agad. Mahilig po tayo sa, tawag sa English, delaying tactics, di po ba? Sandali lang, meron lang akong gagawin. Sandali lang, meron pa akong dapat na ayusin. Sandali lang, meron pa akong... Tatalakayin ko to sa mga susunod na panahon. Binibigay ko lamang ito dahil kaakibat yan nung tinatawag na ministry work.
kapag ka tayo ay na-involve na sa gawain sa iglesia, yan po yung ating dapat maging guide. Willing tayo mag-sacrifice, bigyan natin ito ng top priority, at dapat sumunod tayo sa sinasabi na walang pag-aalinlangan. At dito na po ako magwawakas sa isang, nandiyan pa ba yung quotation ko? Dahil lagpasan na, yan. Si Dave Kraft po ay may sinulat na libro, Mistakes Leaders Make. So, kanina nabanggit ko yung pamumuno, di po ba? So, ito po ay patungkol sa mga leaders. So, kung ang inyong pananaw ay lahat may capacity to become leaders, tama po yan. Pero sinabi niya rito, lahat po tayo ay may iba't ibang kakayahan. Basahin po natin. Ang sabi niya, it is unhealthy to try to be like someone else. Okay. Parang sinasabi niya, parang hindi tama na maging katulad ako ng iba. No? I have no desire to be like many of the leaders I read about or no. Parang, halimbawa ako, hindi ko gusto maging katulad ni blank. So, kilala natin kung sino si mga leaders na sinabi ko. May mga ideal tayo. Kaya, hindi ko gusto maging katulad ni Jose Rizal kasi mas matangkad ako kaysa sa kanya. Pero ang sinabi rito, I want to be, with God's grace, the best Dave Kraft. So, si Dave yung sumulat. So, kapag binanggit nyo ron, ilalagay niyo yung pangalan dun sa pangalan na Dave Kraft. No? I want to be, with God's grace, the best Judy Tolentino, halimbawa. Ano? I am capable of being. I am going to be different than everybody else because God has made me the unique creation that I am. Alam niyo po ba yung unique creation na yan? Wala po raw, nung nakaraang linggo, nung tumayo ako rito, nabanggit ko, over the last, from the creation hanggang ngayon, sabi ko may mga 112 billion ng tao, di ba? Na pinanganak at namatay. Wala raw pong magkahalintulad dyan. At ang mga scientists nag-aral. Kasi wala tayong snowflakes, Wala tayong mga nauhulog galing sa clouds na mga snowflakes. Yung pag tinignan niyo yun, wala raw pong magkahalintulad. Kapag tumingin kayo sa dagat, di ba maraming alon? Wave ng wave yun, di ba? Wala raw pong magkahalintulad na wave. Kahit saan. So, yung uniqueness doon sa general creation ay naging outstanding sa tao. Yung uniqueness ng creation ni God sa tao. Halimbawa, si Carlen, no? Miss Philippines, sana. Pero, Miss PM si Marikina na lang. Mga ganon, di ba? Because God has made me the unique creation that I am. So diverse tayo, meron tayo kanya-kanyang characteristic. Created unique. Huwag nating isipin na ako, halimbawa, ayoko maging cheese escudero. Di ba? Ayoko maging Martin Romualdez pa yan. Speaker, di ba? Ayoko rin maging Bongbong. Kasi ako si Nestor Encinas. Ang middle name ko ay Belmonte. There is nobody else with my combination of gifts, personality, upbringing, capacity, and desire.
Bawat isa po sa inyo ay unique. Bawat isa po sa inyo ay may kakayahan. Pakibalik nga dun sa isang slide na in-skip ko. Isa pa. Ayan. Ito po ang mga dapat nating tandaan at alamin. Sabi nga ni Kraft, di ba? Unique. I am a unique person. God made me what I am. Meron akong area na pinaglakihan. Meron akong lipunan na nilagay ako doon ng Diyos. Kasi noon, gusto ko sa totoo lang, gusto ko maging Hapon. No? Gusto ko maging Japanese. At hindi lang yun, gusto ko doon sa era ng mga samurai. Specific yun. Pero hindi. Nilagay ako ni God dito. Nilagay ako ni God sa PMC Marikina. Yun lang naman naisip. Pero ang sinasabi rito, lahat po tayo, saan man kayong dako nandun, as a person, meron po kayong unique na characteristic. Na kayo lang ang makagagawa, kayo lang ang meron. Ano ang meron kayo na maaari yung ibigay sa iglesia? At kung iyan ay alam nyo na, paano nyo ito ipagkakaloob? At dito na po ako magwawakas. Isa po sa mga paborito ko ring talata sa Colosas. Colosas 3:23. Whatever you do, work with it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang gagawin natin, ano man ang binigay sa inyong kaloob, at handa na kayong ipagkaloob ito, work at it to the best na maaari niyong gawin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil bawat isa po sa amin ay isang unique creation. Bawat isa po sa amin ay may kakayahang kaakibat ng inyong pagkatawag at pagkagawa. Salamat po dahil anuman ang aming kalagayan ngayon, kami naman ay bata, kami naman ay nasa kalagitnaan ng aming pag-grow, kami naman ay nandun na sa twilight years namin, dun sa aming winter time. Kami po ay binigyan nyo ng kakayahang angkop sa inyong pagkakatawag. Samahan niyo po ang bawat isa. Pahayag niyo po sa amin ang mga kakayahang ito, ang aming maaring gawin sa aming iglesia lokal ng PMC Marikina. Salamat po, Diyos, dahil tinawag mo ang bawat isa upang merong gawin sa inyong iglesia lokal dito sa dako ng Marikina. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa po na nandito, sa bawat isang nakinig. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay malaman namin, malaman nila, malaman naming lahat ang mga kakayahang ito, at ito po ay aming maibigay sa paglilingkod sa inyong gawain. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.